Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat at welcome kayo sa ating YouTube channel, ang Hilawan Adventure. Dito sa amin ay patuloy pa rin talaga yung pag-ulan, walang tilang pag-ulan. Ang ating tupa dito sa ilalim ng kulungan ng ating mga manok na 45 days. Doon lang siya sa ilalim. Diyan talaga yung kanyang tambayan, hindi siya umaalis dyan. Yung ating kulungan ng 45 days ay na-disinfect na natin yan. At possible next week malagyan na natin ng laman ulit yung ating kulungan ng mga 45 days. So yan, kita nyo, medyo may tubig na yung ilalim dahil nga sa walang tigil na pag-ulan. Bali ngayon ay andito tayo ngayon sa ating kambingan. Ito yung ating mga alagang kambing dito. Hindi pa natin sila pinapakain dahil maaga pa naman. Maya siguro mga alas 10 natin papainin ito ating mga alagang kambing dito. Naghintay pa sila ng pagkain. Kaya mapapansin nyo, manipis pa yung kanilang tiyan kasi wala pa silang pagkain o wala pa tayong kumpay na binibigay sa kanila. Pero bago natin sila bigyan ng pagkain o ng kumpay, ay magbibigay mo tayo ng vitamins dito sa ating mga alagang kambing. So ito yung buwan ng pagbibigay natin ng vitamins sa ating mga alaga. Bakit ba napakalaga na magbigay tayo ng vitamins sa ating mga alagang kambing? Lalo na ngayon sa panahon na sobrang malamig, laging umuulan at pabago-bago yung panahon, ay kailangan talaga natin na mabigyan ng pang-suplemento yung ating mga alagang kambing upang sa ganun ay tuloy-tuloy yung kanilang magandang kalusugan na hindi sila nagkakasakit. So sa ganitong setup na tayo ay hindi nagpapalabas ng mga kambing, ay syempre minimal lang naman yung mga sakit na pwede nila makuha dahil hindi naman natin sila pinapalabas at andito lang naman sila sa kanilang kulungan. Pero kahit ganun pa man, ay kailangan pa rin natin magbigay ng mga vitamins dahil kailangan ito ng ating mga alagang kambing upang sa ganun ay tuloy-tuloy yung kanilang magandang kalusugan nga na hindi sila nagkakasakit. Ang ibibigay natin ngayong umaga ay itong DCM. Yan, itong DCM at itong vitamin ADE. So dapat talaga ay vitamin B complex ang ibibigay natin, kaso naubusan tayo ng vitamin B complex. Pero itong vitamin ADE naman ay goods din naman to para sa ganitong panahon na malamig, kasi kapag malamig ang panahon medyo nai-stress yung ating mga alagang kambing. Kaya yung pagbibigay natin ng vitamins na ito ay para maiwasan na rin natin yung stress dulot ng malamig na panahon. Lalo itong ating mga inahin, yan ay possible mga buntis na. So napakalaga din na mag-supplement tayo ng DCM upang sa ganon kapag nanganak yung ating mga alagang kambing na ito ay sila ay magkaroon ng gatas o ma-develop yung pagkakaroon ng gatas na syempre kapag bagong anak o inahing kambing, kailangan marami siyang gatas upang hindi mabansot yung kanyang mga alagang kambing. So ang dosage ng pagbibigay natin ng vitamins o dami pagbibigay natin ng vitamins ay itong DCM, nagbibigay lang tayo dito ng 3 ml. Itong vitamin EDE sa ating back 5 ml at sa mga inahin ay 3 ml lamang din yung binibigay natin. Sa mga maliliit, pwede tayo magbigay ng 1 ml. So 1 ml ay bibigyan natin dito sa mga B0, dito sa ating maliit na kambing na ito. Pero itong ating mga inahin, 3 ml yung ating ibibigay sa kanila. So ngayon ay mag-i-inject na tayo at ipapakita ko sa inyo kung paano ba ako nag-i-inject dito sa ating mga alagang kambing. So sa pagbibigay ng pagkuha ng gamot dito sa lagayan ay kailangan mo natin tanggalin yung pinakahangin para pag naglagay tayo ng gamot dito sa o ng vitamins dito sa syringe ay walang hangin. Kasi pag may hangin, medyo masaktan yung ating mga alaga. Tapos ipupush lang natin 'yan sa loob para sure talaga na walang hangin. Tsaka natin siya ibababa.
para magkaroon ng gamot. So 3 cc lang yung ibibigay natin. Tikitikin lang natin. So goods na yan. So ngayon, bibigyan na natin yung ating mga inahing kambing. So itong ating ibibigay ngayon ay DCM. Ito yung nakakatulong para sa pag-produce ng gatas ng ating mga inahing kambing. So kahit buntis yung ating mga alaga ay pwede tayo magbigay ng DCM. Unahin muna natin to. Ang challenge lang talaga dito kapag mag-isa ka, wala kang katulong, lalo na't pumapalag ang iyong kambing, ay dun lang medyo mahirap mag-inject. So yun, goods na. So ito yung sunod natin, itong ating traditional. Pag mag-inject tayo, hanapin lang natin yung malambot na part o yung laman. Usually, dito sa ating kambingan, dito ako sa may leeg nag-i-inject. Hanapin ko lang yung malaman na part, tapos doon ko i-inject ng mabilisan. Tapos, simasin lang natin pagkatapos. Ngayon naman ay itong vitamin EDE, yung ating i-inject dito sa ating back na kambing. Dito kay Kengkoy. So, dikin na natin dito sa ating back na ito. Yan, dyan natin i-inject itong vitamin EDE. So, itong vitamin EDE ay nakatulong para sa paglalandi. O, syempre, kapag ang ating back ay ginagamit natin, kailangan nating mapanatili yung kanyang pag-aggressive. So itong vitamin ED ay nakakatulong para maging aggressive yung mga back natin o yung mga inahin natin na hindi naglalandi. Pwede tayo magbigay ng vitamin EDE na merong selenium. Kasi yung selenium nakakatulong yun para sa agarang paglalandi ng ating mga alagang kambing. So, pwede din ang pag-inject natin, sa liig lang din tayo magtuturok dito sa ating back. Tapos dahan-dahan lang din natin ilalagay o ipapasok yung karayom. Tapos, pag napasok mo natin, konting massage lang. Then, okay na. So, dito sa ating mga bisirong kambing ay 1 ml lang yung ating ibibigay sa kanila. So, ganito lang yung kaliit yung ating syringe na gagamitin. So, ganun pa rin yung gagawin natin. Kailangan natin matanggal yung hangin. Masigurado talaga natin na walang hangin sa loob ng syringe. Para mas madali pumasok yung gamot at hindi masaktan yung ating mga alagang kambing. So, 1 ml lamang ito. Yan. So, ito muna ang ating unang bibigyan. Ang ating kambing na si Hingi. Kapay lang natin yung malambot na part, yung malaman. Tapos inject natin. Dahan-dahan lang. Tapos massage. So, ganoon lang kadali ang pag-i-inject. Pero kung nahirapan kayo, much better na meron kayong katulong. So, ngayon ay tapos natin lahat sila bigyan ng vitamins. Napag-inject na tayo lahat ito sa ating mga alagang kambing. So, ganoon lang makadali ang pag-i-inject. Huwag lang tayong magmamadali. Tsaka huwag lang tayong kakabahan. I-relax lang natin yung ating mga kamay at syempre hanapin natin yung spot na kung saan ay merong laman. Lalo na kapag mag-inject tayo ng mga vitamins
Ito ay binibigay intramuscular o sa in-inject natin sa laman ng ating mga alagang kambing. So sana nakatulong sa inyo itong vlog na ito. Kung kayo ay nahihirapan, much better na meron kayong katulong dahil kung baguhan pa lang kayo sa pagtuturok o pag-inject ng mga kambing, ay mas mainam na meron kayong katulong para hindi kayo maputulan ng karayom. Kalimitan kasi yun yung mga nangyayari, napuputulan ng karayom dahil gumagala yung kambing. So, kapag kapag ano naman gumagalaw yung kambing o lumalaban yung kambing, bitawan lang natin yung syringe. Huwag nating pilitin na itusok yung gamot dahil mapuputulan talaga kayo ng karayom. Kaya kapag pumalag, lumaban yung kambing, bitawan nyo lang. Ganun lang yung inyong gagawin. So yan, lahat itong ating mga kambing dito ay may vitamins na. Yung pagbibigay natin ng vitamins dito sa ating mga alagang kambing ay buwanan. At minimake sure talaga natin na mabibigyan sila ng vitamins buwan-buwan upang sa ganun ay hindi magkasakit. Dahil once mamatayan tayo ng kambing, kabawasan agad yun sa ating possible na kita. Sa ganitong negosyo, ang kailangan natin iwasan ay yung mamatayan tayo ng mga alaga natin. So hanggang dito muna yung ating vlog. At kung nakatulong sa inyo itong vlog na ito, ay paki-like and share. Siyempre, paki-subscribe na rin itong ating YouTube channel. At paki-follow na rin nga pala po ako sa aking Facebook page, sa aking TikTok account, at sa ating Instagram, ang Hilawan Adventure. Kaya hanggang dito na lang. This is your millennial farmer, ang Hilawan Adventure. At hanggang sa muli, paalam.